Pero ngayon, pag-usapan muna natin etong final ng ombudsman at inisa-isa at ginisa siya dito ng mga reporter. At naku, grabe yung mga sagot dito ni ombudsman. Halatang alam mo nagsisinungaling eh. May dalawang kaso muli. Dalawang set ng cases na ipa-file ang opisina for preliminary investigation. Ito ay laban kay Edwin Garjola, isang congressman na contractor. Ilang counts yun? Malversation. Pero how many counts? Marami. 20 plus counts of malversation. And then, yung sa kabilang banda naman, yung isang kaso ipa-file na. Kita niyo yan? Yan yung binabanata ni Libiste. Tingnan mo ha. Pati si Libiste dinamay na. Iba naman ang kanyang tema ay laban kay Leandro Leviste at kay Senator Loren Legarda. Nako. Leandro Leviste and Senator sa nanay niya. Hindi nyo napansin kung bakit kasama yung Garjola na binabanatan ni Libiste? Para hindi halata. Para hindi halata. Alam na natin yung ganyang style eh. Para hindi halata na political persecution ang ginagawa ditong sa mag-inang Legarda at saka si Libiste. Para hindi halata. Ayun ang gagawin nila. Kakasuhan din yung iba. Yung kalaban. Pero, tingnan mo ha. Ang makukulong lang dyan, si Libiste at saka si Legarda. Kay Senator Loren Legarda. For PI. Yung unang kaso, contractor yon, yung yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman, ay ginawa niya. Alam na, contractor, di ba? Alam niyo na yan, conflict of interest, TH, Republic Act 3019. Yung kay Leandro Leviste naman, ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at para bang basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste na ang nangyari naman ay binenta lang. Hindi naman talaga tumupad sa pagpapakuryente ng ating republika. Kasi kumuha sila ng exclusive exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw para sa lahat ng tao, sila ngayon parang sila ang nagmamay-ari ng araw, ng power ng araw para to the detriment of to the exclusion of other Filipinos and other investors. Kay Loren, kasama siya kasi hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Evan Alvarez po, UNTV. Ano pong charges yung PPI po kay Senator Loren and Representative Leandro? Plunder. Tapos sa 3019, 3H, 3I, 3E. Conflict of interest is one of them.
Ombudsman, good afternoon po. Isa Umali from DZWB. What if sabihin po ni Congressman Leviste na pinupolitika siya, kaya ngayon po ay siya isa sa ilalim sa Masusi criminal- namin pinag-aralan. Obvious ba? Obvious naman eh. Siyempre, di-deny niya yan. Hindi totoo yan. Pero imaginein mo ha. Nauna pa talaga yan. Kaysa kay Romualdez. Hayop yan. Kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talagang nag-suffer tayo sa ginawa nila. Kasalanan pa pala nila. Kasalanan pa pala na nag... Grabe, no? Ang lupit. Kasalanan pa po nila kung bakit nag-suffer tayo sa lintik na kuryente na yan. Hayop. Ang layo. Ano yun? Kasi nga, nung buong mundo ay nagsosolar na, ang China at ang lahat ng buong mundo ay nagsosolar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi ma-on-stream, hindi magamit dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil mayroong exclusive contract. Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite. Nagkaroon kami ng isang 80-hectare solar field. 40 ba? 40 to 80 hectares sa loob ng EPSA na hindi nabigay ng feed-in tariff na FIT dahil may exclusive na ang itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Sipin nyo yun, para makagamit ka ng araw, magpapaalam ka sa kanila. Parang hindi naman. Parang walang ganun. Ewan ko sa tingin ko kasi naniniwala kayo doon na kailangan magpapaalam pa sa kanila para lang makakuha ng araw. Hayop yan. At sa buong bansa daw yan, buong bansa daw yan. Parang hindi naman ganun. Ombudsman, meron po tayong timeline for the filing of cases po. Thank you. Ito na. Napirmahan ko na yung information. Yung 4PI, hindi yung information, sorry. Napirmahan ko na yung charge sheet para sa PI. At di ba meron tayong mga ghost projects na binitira. Dito, May ghost project daw silang tinitira. Ano kaya yun? Ano kaya yung pagtira na yun, Ayop, nadulas. Huwag naman ganun ba? Iba naman siya tinitira. Ibig sabihin, binabanatan ba? Para masawata ang mga magnanakaw. O sige na nga. Ay nako, ang sabi nga nila, ang tao nahuhuli sa sariling bibig. electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Kung meron silang ginawa, kakaunti, kakarampot. Hindi kagaya ng pinangako nila na gagawin nila. Kasi nga, ang ating yung ating energy mix, yung ating energy projections, especially Department of Energy, it relies on projections on how much power we will need as a country. So, ang mix dyan, meron dyan na generated ng thermal plants, natural gas plants, diesel plants, coal plants, kasama solar. Yung solar hindi dumating. So, kaya ang taas-taas ng presyo ng kuryente natin, isang dahilan yan. Of course, dito sa Manila, ibang usapan naman yung taas ng presyo ng kuryente. Kagaya na sabi ng Pangulo, itong systems loss ay isang dahilan. Hindi ka na DOJ secretary. Ombudsman ka na, independent ka na, sumisip-sip ka pa. Hindi kasi dito, mahuhuli siya dito. Mahuhuli siya kasi sinasabi niya, nag-suffer tayo dahil daw doon sa proyekto o kumpanya ng mga Libiste na si Congressman Libiste.
Di ba? Yun ang dahilan daw. Pero ang problema, sinabi ni Marcos na system loss So ngayon, mukhang kabig siya ng konti. Kabig ng konti. Ba't mataas ang kuryente natin? Pero itong solar na to, na dapat pinroduce at inaccomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa, ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Na-kuryente lang tayo, ika nga. Sir, Eric from Inquirer po. Just to clarify, yung plunder and graft po, both Legarda po and Leviste? Yes, both. Both. Then, sir, may amount po ba tayo? How much amount yung involved dun po sa mga contract? 10 billion. 10 billion. Thank you po. 10 billion. Pero bukod pa yan sa projected na damage talaga sa atin. Hindi, yung 10 billion, yun lang yung sa contract lang yan no? Pero yung nawala sa atin ay hundreds of billions sa ating mga Pilipino. Naks. Dami. Good afternoon po, Sir Joseph sa Chairman. Sir, I understand si Secretary Green filed a complaint sa DOJ. How are the two related? I mean, independent ba to sa atin or maybe final na si Sec Green Yan final ba sa atin? So, Is it part of the Reviste investigation? Sa DOJ siya file. so sir, ito po ay Iba to. independent investigation. Ito, for government officials to, bali, diba? Ombudsman jurisdiction to. Okay, so sir, since mag-PPI na tayo, the may findings ng plunder, so when did we start the fact-finding? Matagal na to. We started this. I gave instructions as early as November about this. Okay. Pero we started it January. Kasi nga, sa dami ng pinaprioritize ng opisina tungkol sa mga kaso, especially flood control. Yan lang po mag-ina, yung dalawa dun for this Marami one. pa. Pati si Secretary Cusi is part of it. So tatlo sir. At least Pati si Secretary Cusi, Three personalities, pero marami pang iba. So sir, ang for PI natin, alam naman natin sa PDP yan. Yan ang, alam ko, Vice Chairman si Cusi, Chairman si PRRD, Vice Chairman si Cusi, Presidente si Baste, at nakalimutan ko na yung the rest. Pero alam natin na may katungkulan sa PDP. Talagang talagang kaliwat kanan ang gagawin talaga ng ombudsman para grabbing weaponize ito. Kasi ba naman? Ikaw ba naman, Brad? Ipinasok ka dyan kahit meron kang issue. Remember, meron siyang pending case noon, biglang nawala, nag-disappear. Bawal yun na maging ombudsman ka. Ibig sabihin, the president really appointed you and bended the law para lang maipasok siya dyan. Bayad utang yan dapat. Kailangan bayaran ng utang. Secretary Cusi.